Kung ibinigay ng mga Iranian lahat ng gusto ng mga Amerikano sa negosasyon, sa tingin ko papayag din ang mga Amerikano. Hindi ako sang-ayon sa'yo. Tigilan mo ang pagmaliit sa Islam sa usaping ito, okay? Hindi mo ito maikukumpara sa ibang mga digmaan dahil ito ay isang digmaang panrelihiyon at ideolohikal. Kumusta? Welcome sa panibagong episode ng Israel Undiplomatic. Ako si Ruthie Bloom, ang inyong host, kasama si Mark Regev, aking co-host. Pero wala kami sa studio ngayon sa Jerusalem dahil sa digmaan laban sa Iran. Nagbo-broadcast kami ng malayuan. Nasa Tel Aviv ako. Si Mark ay nasa isang hindi tinukoy na lokasyon. Iyan ang sumasalamin sa sitwasyon namin ngayon. Ngayon, sisimulan ko lang sa pagsasabi na nitong mga nakaraang linggo. Kahit sino na nanood ng aming palabas ay nakita na si Mark. At paulit-ulit kong pinagtalunan kung si Pangulong Trump ba ay gumagawa ng kasunduan sa Islamic Republic para maiwasan ang nangyayari ngayon. At iyon ay digmaan. Madalas kong sinasabi na siguradong gagawin niya yon at hindi papayag ang Islamic Republic sa kasunduan. At ngayon, ilang araw na ang nakalipas, nagising ang mga Israeli sa malalakas na sirena at sunod-sunod na pag-atake ng mga misil mula sa Iran. Kaya ngayon, Mark, simulan na natin mula doon. Sabihin mo kung ano ang nararamdaman mo ngayon tungkol sa lahat ng napag-usapan natin bago magsimula ang digmaan. Kaya malinaw na, hindi natin alam na mangyayari ito sa parang nangyari nung Sabado ng umaga. Nagulat ako. Habang nagha-hiking kasama ang kaibigan, biglang nagmadali kaming umuwi nang tumunog ang mga sirena. Sa palagay ko, karamihan sa atin ay nagulat, maliban sa ilang taong may alam na. Sasabihin ko ito, Ruthie, sa tingin ko may problema sa konsepto ng paraan ng pagtanong mo. Kasi sinasabi mong alinman sa may diplomasya at kasunduan sa isang banda o sa kabilang banda, digmaan at labanan. Hindi ko iniisip na ganoon sa totoong buhay. Para sa akin, laging nasa gitna, hindi lang itim o puti, halo-halo talaga. Madalas, ang paggamit ng militar ay nakakatulong mapabilis ang pampulitikang kasunduan. Sa tingin ko si Clausewitz yon, ang Aleman, o dapat kong sabihin Prussian, na pilosopo ng digmaan at estratehiya. Sinabi niya, at totoo naman, oo, na ang digmaan ay politika sa ibang paraan. Bakit ko na ba nasabi yon? Dalawang nangyari kahapon ang nagpaisip sa akin na posible pa rin ang kasunduan kahit di ka sumang-ayon. Sasabihin ko sa iyo ang dalawang bagay, Ruthie, at pareho silang seryoso. Kahapon sa press conference pagkatapos ng pagpupulong ni Pangulong Trump at ang bumibisitang German Chancellor sa White House, tinanong ang Pangulo tungkol sa alternatibong pamumuno. Sabi ng Pangulo, may ilang pangalan kaming naisip, pero napatay na sila ng aming tropa sa mga atake ng Amerika at Israel sa Tehran. Ibig sabihin, iniisip niya ang mga tao sa loob ng pamunuan ng rehimen. Iniisip niya sila bilang alternatibong pamunuan. Ngayon, nang sinabi niya ito ng kusa. Hindi niya ito sinabi dahil nagbabasa siya mula sa mga tala. Pero malinaw sa akin na kahit papaano, pumasok sa isip ko ang isang sitwasyon na parang kay Maduro. Ang isa pang issue na lumitaw ay ang panayam noong nakaraang gabi sa Fox News ni Pangalawang Pangulo Vance na nagsabing ang layunin ay subukang baguhin ang pag-iisip ng mga Iranian. Maiintindihan nila na hindi sila magkakaroon ng sandatang nuclear at susunod sa mga patakaran. Kung layunin mong baguhin ang pag-iisip, nais mong baguhin ang pananaw ng rehimen, hindi palitan ang rehimen mismo. Matapos kong sabihin yan, sang-ayon ako sa iyo 100%, Ruthie. Mas gusto ng Estados Unidos na makakita ng ibang rehimen sa Iran tulad din ng kagustuhan ng Israel. Sa tingin ko, based sa dalawang komento, may pressure mula sa militar. Kung binigay ng mga Iranian lahat ng gusto ng mga Amerikano sa negosasyon, sa tingin ko ay papayag ang mga Amerikano. Mula sa narinig ko sa nakalipas na 24 na oras ay papayag doon. Hindi talaga ako sangayon sa'yo. Una, pag-usapan natin si J.D. Vance, okay? Huwag mong pakinggan ang sinasabi niya. Si J.D. Vance ay kabilang sa panig na administrasyon na kaduda-duda sa pinakamababa. At sa halip, pakinggan natin si kalihim ng Estado, Marco Rubio.
At maaari ko ring idagdag, pati si Special Envoy Steve Witkoff ay nagbigay din ng panayam sa Fox kay Sean Hannity. At dito si Steve Witkoff na ang gusto lang naman ay makipag-deal. Sige, hindi natin siya mapagbibintangan gijerista. At kahit siya mismo ang nagsabi, pumunta kami, sinubukan namin. At lahat, sabi nila, ang panimulang punto nila ay sapat na raw ang meron sila na mayroon na silang sapat nuclear-enriched uranium para sa 11 nuklear na bomba at magiging handa na sila sa loob ng 1 linggo o 11 nuklear na bomba at magiging handa na sila sa loob ng 1 linggo. Sinabi ni Steve Witkoff na malinaw sa ikalawang pagpupulong nila na wala nang dapat pag-usapan. Tinanong din si Pangulong Trump mayong linggo, kaya tinanong siya kung meron pa. Sabi niya, oo, gusto ng Iran makipag-usap. Huli na. Bukod pa doon, wala naman, alam mo, maaring totoo, nagsasabi si Trump ng mga bagay. Tulad ng sinabi niya, well, pinatay na natin sila at pagkatapos pinatay natin ang pangalawang antas. Hindi ko yon inunawa na itinutulad niya ito sa kaso ni Maduro at Venezuela na ibang-iba ang sitwasyon. Inisip ko na, ang ibig sabihin ni Trump ay nagbibiro siya noong sinabi niyang, well, lumili ka rin ako ng trabaho sa Iran dahil pinatay natin lahat ng mga leader na ito, di ba? At ngayon, nasa durok tayo ng digmaang ito na kailangang magwakas. Sinasabi mong isang kasunduan at lahat ng digmaan ay politika sa ibang paraan. Oh, pagkatalo laban sa tagumpay. Hindi ito tungkol sa magkasundo tayo at bigyan natin ng pagkakataon ang mga natalo na makipag-usap at magtakda ng sarili nilang mga kondisyon. Hindi talaga at hindi papayagan ng Israel yan. At saka paulit-ulit na sinabi ni Marco Rubio kahit na, alam mo, alam ko. Ang mga anti-Semite at iba pang mga kontradigmaan ay inaakusahan ang Israel na nasa likod nito o nagtutulak sa administrasyon ni Trump papunta sa digmaan na ito na talagang walang katotohanan. Hindi pinilit si Trump at sinabi niya rin ito. Inakusahan si Marco Rubio na nagsabing Israel ang nagsimula pero hindi niya ito sinabi. Nininaw niya kalaunan na sinadya itong baluktutin at totoo nga. Ang sinabi niya ay hindi Israel ang nagsimula. Kailangan nating gawin ito. Kailangan pa rin gawin kahit ano paman. Una, ganito ang isasagot ko. Kagabi, sinabi rin ni Trump sa kanyang pag-uusap sa White House kasama ang Aleman. Habang sumasagot sa mga tanong, sinabi niya na ang mga Iranian ay baliw, na ang mga Iranian, sa tingin ko, sinabi niya, ay may diferensya sa pag-iisip. Sinabi niya lahat ito tungkol sa rehimen na tama naman. Ang rehimen ay napakalaking problema, ekstremista at puno ng galit. Tandaan mo nung sumiklab ang digmaan, umaga sa Israel, gabi sa Amerika, naglabas siya ng video tungkol sa mga kasalanan ng Iran simula pa nung pagpatay nila sa mga American Marines sa Lebanon mga 30 o 40 taon na ang nakalipas. At ito ay isang rehimen na kumuha ng mga bihag at ito ay tama, lahat ng ito ay totoo at alam ni Trump na totoo ito. Pero naniniwala pa rin ako, Ruthie, na ang dahilan kung bakit may digmaan ngayon ay hindi dahil ayaw ng Amerika ng kasunduan. Ang dahilan kung bakit may digmaan ngayon ay dahil tumanggi ang Iran na makipagtulungan ng seryoso. At ito, sa tingin ko, mula sa pananaw ng Amerika, ito sa tingin ko ang punto na hindi malinaw. Lahat ng pinsala na idinulot sa Iran ng Estados Unidos at Israel. Ang mga pag-atake mula sa himpapawid, ang pagpatay sa mga matataas na lider, ang pagsira sa kanilang mga opisina ng pamahalaan, ang pagsira sa kanilang depensa sa himpapawid, ang pagsira sa kanilang hukbong dagat, ang pagsira sa kanilang radar, ang pagsira sa kanilang command at control. Sila talaga ang sunod-sunod na tinatamaan. Ang walang habas na pagpapaputok nila sa Arab Gulf ay patunay ng tindi ng kanilang desperasyon, tama ba? Nagkakagulo na doon. Ang tanong ay nananatili at sa tingin ko ay isang tanong talaga ito. Hindi ako nagbibigay ng matibay na opinyon dito. Kung ipagpapatuloy nila ang ganitong matigas na posisyon na hindi kami magkokompromiso sa kahit anong mahalaga at tama ka. Iyan mismo ang sinabi ni Steve Witkoff at alam ng mga nakakaalam na ito ay 100% totoo. Hindi nagpakita ng moderation ang mga Iranian sa anumang mahalagang issue sa pag-uusap. Tama ang Estados Unidos sa pagsabing kung ganito nyo tinitingnan ang pag-uusap, napilitan kaming gumamit ng militar na paraan.
Pero kung ngayon na parang may baril na nakatutok sa kanilang ulo at may mga pagkawasak sa paligid nila, posible ba? Posible ba? Sa tingin ko napakababa ng posibilidad na sa wakas, papasok ang rehimeng Iranian at sasabihin, tinatanggap namin ang mga kondisyon ng Amerika. Sa tingin ko, mababa ang posibilidad. Mababa ang posibilidad dahil walang iisang leader ang Iran. Tatlo ang namumuno at nagbabantayan sila sa isa't isa. Sa tingin ko, hindi rin mataas ang pagiging flexible nila, kaya inaasahan kong magpapatuloy ang digmaan. Ang punto ko, sa posibilidad na pumayag ang mga Iranian sumang-ayon sa mga Amerikano tungkol sa mga pangunahing pulang linya ng Amerika sa nuclear at missile program. Kung gagawin ng mga Iranian yon, naniniwala akong pansamantalang ititigil ng Estados Unidos ang labanan para makita kung seryoso nga ang mga Iranian. Sige, una sa lahat, wag natin tawagin silang mga Iranian. Ang mga Iranian ay ang mga taong nandiriwang sa pamamagitan ng pagsuporta kay Bibi Netanyahu at Pangulong Trump at sumasayaw sa mga kalsada. At kung hindi sila nagpoprotesta ngayon, pinayuhan kasi sila ni Trump na manatili muna sa bahay habang may lumilipad na missile at lumabas na lang muli kapag kumalma na ang sitwasyon. Pangalawa, kapag sinabi mong kung makikipagkasundo ang rehimen, hindi gagawin ng mga mula na ito. Isa itong teokrasya na may matinding ideolohiya. Hindi ito basta-bastang karaniwang geopolitical na aktor. Iba talaga ito sa Venezuela. Sa maraming dahilan. Iba ito dahil ang mga Venezuelan, ang gobyerno ng Venezuela, gaano man ito kasama, ay hindi jihadist o Islamist. Iba ito. At kaya ang maaring ikabahala mo ngayon, tulad ng alam kong ikinababahala ng ilan, ay dahil hindi sila kailanman susuko at hindi makikipagkasundo. At kung sakaling makipagkasundo man sila, ito ay kasinungalingan lamang. Pero kung sila ang gagawin nila ay maaaring magpakawala ng mga nuclear missile. Alam mo na, bilang huling hirit, dahil naniniwala rin sila na, alam mo na, pupunta sila sa paraiso at sa huli, nais nilang pumatay ng pinakamaraming Hudyo, Kristiyano at hindi naniniwala sa buong mundo, kaya dapat ka mag-alala. Kung sasabihin mong magkakasundo sila, parang sinabi mong kung may gulong ang lola ko, bas na siya, di ba? Kaya maaring tama ka pero Ruthie, maaari ka ring magkamali. May iba pang mga halimbawa sa kasaysayan kung saan naunawaan ng mga ekstremistang rehimen na wala na silang pupuntahan at kailangan nilang baguhin ang kanilang pulisya. Pinilit ni Reagan si Gorbachev at ang Unyong Soviet na dating ideological na superpower na may pandaigdigang layunin na baguhin ang kanilang mga pulisya. Sa huli, naging tapat na kaalyado ng Amerika ang emperador ng Hapon kahit na gumawa siya ng mga karumal-dumal na bagay noong ikalawang digmaang pandigdig. Inatake nila ang mga Amerikano sa Pearl Harbor. Minaltrato nila ang mga Amerikanong bilanggo ng digmaan at naging masama sa mga isyong iyon. Pero maaring magbago ang mga tao. Ngayon, sang-ayon ako sa iyo na mababa ang posibilidad niyan sa tingin ko. Tama ka, parang may pagka-suicidal ang gobyerno ito. Para sa akin, sobrang hindi maayos ang sistema nila ngayon dahil sa mga pag-atake. Sana magbago ito. Maaring magmula mismo sa loob ng rehimen ang pagbabago, hindi sa people power. Lagi kong naririnig na hindi popular ang rehimen. Alam natin yan. May mga tao rin sa kalsada na nananawagan ng pagbagsak nito. Pero kung kahit 10% lang ng populasyon ang sumusuporta sa rehimen na malamang ay makatotohanang pagtataya, marami pa rin yon. Mga 9 milyon o 8 milyong tao pa rin yon. At sila ang mga taong may hawak ng mga baril, di ba? Kaya ang kakayahan nilang panatilihin ang kapangyarihan sa pamamagitan ng pananakot sa loob, hindi mo dapat maliitin yon. Pinagbabaril ng machine gun ng mga Iranian sa kalsada. Ayon kay Pangulong Trump, 35,000 ang napatay sa mga protestang iyon. Tama ba? Sa pagkakaintindi ko, ginamit ng gobyerno ang machine gun laban sa mga di-armadong nagpoprotesta. Kaya ito ay isang malupit, totalitarian at militante na rehimen. At mukhang wala ng ibang opsyon ng kaluran o ang Israel at Estados Unidos ang ibig kong sabihin. Kasi karamihan ng ibang bansa ay wala na sa usapan. Wala nang ibang magagawa ang Israel at Estados Unidos kundi tapusin ito at dapat tayong manalo. Pero Ruthie, dito siguro nagkakaiba tayo ng ideolohiya. Ang tagumpay ay maaaring tagumpay sa militar.
At ang tagumpay ay maaari ring maging iba pa. Paalala ko lang sa'yo, pagkatapos ng Hiroshima at Nagasaki, sumuko ang mga Hapones. Gayunpaman, nagkasundo na pwedeng manatili ang emperador ng Hapon. Kung may ganong kasunduan at nakuha mo naman ang kailangan mo sa ibang issue, posible ba yon? Kalimutan mo na ang iniisip ko. Ang pagkakaintindi ko, iyon din ang nais ng administrasyong Trump. Una sa lahat, hindi mo maaring ikumpara ang isang Islamistang rehimen sa iba pa para tawagin itong ekstremista, totalitarian. Lahat ng iyon ay totoo. Ito ay relihiyoso. Bukod pa rito, sa Japan at Germany, kinailangan ng Estados Unidos na sakupin ang mga bansang iyon at tiyakin na sila ay magbago. At dito, ayaw ng mga Amerikano ng tinatawag bilang, alam mo na, walang katapusang digmaan at ayaw nilang gawin yon sa Iran. Kaya ito ay isang ganap na magkaibang sitwasyon at tigilan mo ang pagmaliit sa Islam sa usaping ito, okay? Hindi mo ito maikukumpara sa ibang mga digmaan dahil ito ay isang relihiyosong ideological na digmaan. Ang katotohanan na ang mga mula ay tiwali rin at nagnanakaw ng pera at itinatago ang kanilang pera sa ibang lugar. At iba pa, yung mga hindi papatay ay ibang usapan pa yon. Pwede di kang maging masama, tiwali, relihiyoso at pagsamahin lahat ng iyon. Ang punto ko, dapat talunin sila gamit ang puwersa militar hanggang sumuko. Kung hindi sila susuko, patuloy lang natin silang papatayin. Kung hindi gagawin ng Estados Unidos, dapat gawin ito ng Israel. Kailangan naming magpatuloy. Napakagandang pinagsamang operasyon ito ngayon. Iba ito sa 12 araw na digmaan noong Hunyo na nagsimula sa operasyon ng Israel. Sumali rin ang administrasyon ni Trump at ang hukbong sandatahan ng US. Maganda yon. At tinahina nito ang mga nuclear site ng sabihin na natin kakayahang nuclear. Ang problema ay hindi namin natapos ang trabaho, kaya nagsimula silang itayo ulit ito. At mahalaga ring tandaan na isa sa mga bagay, alam mo, para mapigilan yon, alam kong gustong magpokus ni Trump sa nuclear. Pero alam mo, malaking banta sa Amerika at Israel ang short-range ballistic missiles. Bakit? Kasi kaya nilang pabagsakin ang eroplano. At ang kagandahan ng digmaan noong Hunyo ay tayo, ibig kong sabihin ang Israel at Amerika ay lubos na napahina ang kanilang air defenses. At ngayon, ang mga short-range missiles ay kayang pabagsakin ang mga eroplano ng Israel at US. At iyon ay malaking banta na bago pa natin pag-usapan ang banta ng digmaang nuclear. Maraming uri ng banta mula sa Iran at sa mga proxy nito. Tulad ng nakita natin, muling sumali sa labanan ang Hezbollah mula Lebanon. Sinasabi kong muli dahil matagal nang nakikipaglaban ang Hezbollah sa Israel, pero may tigil putukan tayo sa Hezbollah sa Lebanon na palagi naman nilang nilalabag. Paulit-ulit naming silang nilalabanan doon. Pero ngayon, sumali na sila sa digmaan kasama ang Iran, kaya nagtatakbuhan kami papuntang bomb shelter. May ilang ulit nang nagpaputok ng misil mula Lebanon. Mas kaunti ang oras at abiso, mas maikli ang oras para makapunta sa shelter pag mula Lebanon kaysa Iran. Pwede ba may nabanggit kang kailangan sabihin? Sinabi mo at sanayan ako sa iyo na ayaw ng mga Amerikano na sakupin at walang tropang ipapadala sa lupa. At yun ang nagpapakaiba nito sa Japan at Germany. Kung ganun ang sitwasyon, tanggapin mo na lang. At sa tingin ko, tama naman yun. Alam mo, nabanggit na natin sa podcast na sinasabi ni Trump na hindi siya si Obama, pero hindi rin siya si George W. Bush. Ayaw niyang pumasok sa matagalang okupasyon na may mga sundanong Amerikano sa lupa na mapapanganib ng matagal. Maingat siyang gumamit ng puwersa. Kaya kung hindi na yon option, oo, at wala ring pag-aalsa ng bayan. Sa huli, kakailanganin mong harapin ang rehimen. Ngayon, ang estratehiya ng Amerika ay, at umaasa at nagdarasal akong gumana ito, at sangayon dito ang Israel, ay tatamaan natin ang mga target ng rehimen. Tatamaan natin ang mga revolusyonaryong gwardiya. Tatamaan natin ang Basij. Tatamaan natin ang kanilang command at control. Tatamaan natin ang kanilang mga leader politikal. Sana dumating ang panahon na sasabihin ni Trump kung dati pinayong manatili sa bahay, na yon ay hikayatin ng lumabas sa mga tao. Magpapalit ng rehimen ang mga tao sa Iran.
lulutasin na rin lahat ng problema natin, tama? Dahil sa sitwasyong iyon, karamihan sa Iran ay gustong maging kaibigan ng Estados Unidos at Israel. Sawa na sila sa mga mula at sa masamang rehimeng ito. Mangyayari ba yon? Hindi pa tiyak ang sagot. At ang totoo, pareho nilang Netanyahu at Trump alam na kahit iyon ang gusto nilang mangyari, hindi ibig sabihin ay mangyayari talaga iyon. Kaya kung ayaw mo ng mga sundalo sa lupa at okupasyon at ipilit ang isang tao sa mga mamamayang Iranian, kailangan mong itanong, ano ba ang alternatibo mong ayos o kasunduan? Ano ang susunod mong pinakamagandang estratehiya? Kung hindi ka handang gawin ang lahat para makuha ang gusto mo, baka wala kang makuha. Kaya sa tingin ko, mahalagang isaalang-alang ang ibang posibleng katapusan dito. Tututol din ako sa isa mo pang sinabi. Sabi mo, kakaiba ang Islamistang rehimen sa Iran. Puno ng galit, ekstremista, jihadista, at handang magpakamatay. Religyoso. Relihiyoso, kaya masasabi ko at hindi mo kailang sumang-ayon. Pero ang tatay ko, gaya ng alam mo, ay nakaligtas sa Holocaust, tama? Ang Nazismo ay isang malawak, mapanirang at ekstremistang ideolohiya. Hindi ko sasabihin kung alin ang mas masama, ekstremong Islam o Nazismo. Kahit mas gusto kong sabihing Nazismo, pero pwede mo akong kontrahin kung gusto mo. Pero para sabihin, hindi sila mga ideological na estratehiya. Kahit tingnan mo pa ang Japan noong panahon na yon, kasama ang emperador noong dekada 30 at unang kalahati ng dekada 40. Para sabihin, hindi yon rehimen na nakabatay sa matibay na ideolohiya o maging sa relihiyosong pagsamba sa emperador. Pati sa mga kinakatawan at iniisip ng tao tungkol sa kanya. Sa tingin ko, may pagkakaiba naman. Pero para sabihin, hindi na applicable lahat ng patakaran ng agham pampolitika ngayon, Ruthie. Sobra na yan. Hindi ko iniisip na hindi na applicable lahat ng patakaran ng agham pampolitika. Ang iniisip ko at iniisip ko rin ito tungkol kay George W. Bush. Kahit na natatakot akong masyado siyang siniraan ng parehong mga Republikano at Demokrata, okay? At isa na namang ibang paksa yan. Ngunit sila at lahat ng Amerikano ay may tradisyong ayaw makipagdigma, kabilang nga noong ikalawang digmaang pandigdig. Siya nga pala, sige. Ayaw ng mga Amerikano ng giyera dahil maganda ang buhay nila at di nila gets na kailangang magpadala ng sundalo para protektahan ang pamilya. Alam na ng mga Israeli yan, pero ayaw talaga ng mga Amerikano, kaya yun ang isang bagay. Pangalawa, si George W. Bush, tulad ng lahat ng mga sumunod at nauna sa kanya, sa palagay ko, ay hindi talaga nakaintindi nito. Na ang ideolohiya ng mga Islamist at jihadist ay nananailangan ng mga eksperto sa gitnang silangan, mga Arabist, mga nagsasalita ng Arabic, mga nagsasalita ng Farsi sa CIA at sa iba pang lugar. Alam mo ba na noong sinakop bilang bihag ang embahada ng US? Noong panahong iyon mismo ang panahon na napatalsik ang Shah at bumalik mula sa pagkakatapon si Ayatollah Khomeini sa Iran. Wala talaga siyang pakialam sa Iran. Pagdating niya, tinanong siya kung ano pakiramdam niya na nakabalik sa Iran. At sinabi niya, wala dahil ang mahalaga lang sa kanya ay ang pagpapalaganap ng Islam sa buong mundo at ang pagdomina dito. Wala siyang pakialam sa Iran. Pero ang punto ko, nung panahon na yon ang nangyari sa gitnang silangan. Una sa lahat, dapat Iran ang naging target pagkatapos ng digmaan ni Saddam at sinabi na ito ng Israel mula pa noon. Pangalawa, nung panahon ng pagsakop sa US Embassy, wala talagang mga nagsasalita ng Farsi ang CIA. Hindi mo talaga magagawa, sinasabi ko sa'yo, may mga eksperto sa gitnang silangan na halos mabaliw sa frustration kapag naririnig ang mga diplomat ng kanluraning gobyerno tungkol dito. Dapat may taong nakakaunawa ng kultura bago ito harapin o pag-usapan ang pagbabago ng pamahalaan at iba pa. At malaking problema yan. Noon pa man at hanggang ngayon, problema pa rin ito. At natuwa ako nang malaman kong hindi nagpadala si Trump sa mga taong wala ring alam tungkol dito. Kumikilos siya base sa kutob, totoo yan, pero base rin sa maraming nakalap na intelligence. Maraming madagaling na tao ang Amerika sa administrasyon at sa militar.
Ganon din ang Israel ngayon. Pero ang punto ko, hindi mo pwedeng basta gamitin ang mga patakaran ng political science sa lahat ng bagay. May kakaibang kulturang aspeto ito na kailangang matutunan ng mga tao. Kung may sinuman sa kanluran na gustong makipagdigma pero ayaw magpadala ng mga ground troops. At saka, hindi kailanman ginusto ng Israel na magpadala ng mga sundalong Amerikano kahit saan. At kailangan kong sabihin sa inyo, kung kailangang magpadala ng Israel ng mga ground troops sa Iran, gagawin namin ito. Pwede ko bang sabihin, sa tingin ko, sinabi rin ito ni J.D. Vance sa parehong Fox na panayam habang tinalakay ang pagbabago ng pananaw. Tinanong siya tungkol sa mga batikos na baka hindi mabuting kaalyado ang Israel. Sinabi niya at naniniwala akong totoo ito, na sana marinig din ito ng buong base ng Republican at mga taga-suporta ni Trump. Matagal nang sinasabi ng Estados Unidos sa mga bansang Europa at kasapi ng NATO na panahon na para sila naman ang gumanap sa sarili nilang responsibilidad. At binanggit niya ang Espanya kagabi ng kasama niya ang Aleman na tumanggi pang magbigay kahit kaunting bahagi ng kanilang GDP o Gross Domestic Product para sa depensa. Tama ba? Kaya ang batikos ni Trump sa mga Europeo ay naging mga palamunin sila. Dahil sa presyur ng Amerika at aksyon ng Russia, nagsimula ng kumilos at mag-invest ang mga Europeo para sa sarili nilang depensa. Nagkaroon ng mas seryosong katuwang ang Amerika sa Europa, kaya mainit tinanggap ang German Chancellor sa White House kahapon. Dahil siya ngayon ay naglalabas ng mga issue. At ang Germany at iba pang mga Europeo ay mas malaki na ang ginagampan ng papel sa pagtatanggol ng kanilang sariling mga interes. At hindi na Amerika, alam mo yon, na parang umaasa lang ang mga bansang ito sa Amerika. Sabi ni J.D. Vance kahapon, matagal lang ginagawa ng Israelian. Hindi naman sila humihingi ng sundalong Amerikano na pumunta roon. Ang Amerika ay isang bansa habang ang Israel ay may sapilitang pambansang serbisyo militar na ginagawa ng karamihan sa aming kabataan. Gumagastos kami ng malaking bahagi ng aming budget para sa militar at sa aming sariling depensa. At hinihiling namin sa mga Amerikano na maging kaalyado at kaibigan namin at iba pa. Handa kaming ipaglaban ang sarili namin. Sa tingin ko, ito ang halimbawa na gustong sundan ni Trump sa Europa. At sa tingin ko, kapag pinag-uusapan ang relasyon ng US at Israel, marahil sa maraming paraan, iyon ay isang halimbawa para makita ng ibang kaalyado ng Amerika. Kung nais mo ng matatag na relasyon sa Estados Unidos, dapat mong gampanan ang iyong tungkulin, gaya ng ginagawa ng Israel. Hindi sapat na humingi lang ng tulong sa Amerika. Kailangan handa kang ipaglaban ang sarili mo bago ka ituring ng Amerika na mabuting kaalyado, ayon kay J.D. Vance. Kaugnay ng sinabi mo, binagsak lang ng NATO ang isang Iranian na missile na papunta sana sa Turkey nga pala. Sige. Gusto ko ring sabihin na dapat nating pakinggan si kalihim ng depensa na tinawag ang sarili niyang kalihim ng digmaan, Pete Hegseth, nang tanungin ng mga reporter tungkol dito sa boots on the ground at iba pa, sinabi niya, "Huwag ninyong hingin sa akin na magsabi ng mga bagay na pinakikinggan ng kalaban. Hindi ko sasagutin ang mga tanong na yan." At pagkatapos, sinabi rin kahapon ni Senador Lindsey Graham, sa tingin ko na wala pa tayong nakikita. Sa susunod na ilang araw, makakakita tayo ng malalaking. Hindi niya sinabi kung ano, pero sinabi niyang may malaking kaganapan, parang ganon ang ibig niyang sabihin. Mas malaki pa ang mangyayari sa Iran kaysa sa mga nakikita natin ngayon. Pwede ko bang sabihin, sa tingin ko, nagkamali ako ng salita at nagkamali ako. Ang nagsalita tungkol sa pagiging mabuting kaalyado ng Israel ay ang kalihim ng digmaan at hindi ang vice-presidente. Sa tingin ko, napagpalit ko sila at humihingi ako ng paumanhin. Abala si J.D. Vance sa pagsasayaw-sayaw para hindi niya mawala ang mga Tucker Carlson, ang mga anti-Semitiko at ang base niyang yon na magpapainis din kay Trump na yon. Sinisikap niyang hindi sila o ang mga iyon mawala. At sabi niya, alam mo, maganda ang malusog na debate sa loob ng Republican Party. Kahit na ang malusog na debate na yon ay may kasamang mga taong inaakusahan ang mga Hudyo ng lahat ng kasamaan, katulad ng ginawa ni Hitler sa kanila. Nang tanungin si Pangulong Trump kahapon kung pinilit ba siya ni Netanyahu, ito ang kanyang sagot. Sabi niya, hindi, ako pa nga ang pumilit kay Netanyahu, tama?
Sa tingin ko, may mas matalinong tao kaysa sa akin na nagsabi niyan. Akala ko si US Ambassador sa Israel na si Huckabee ang nagsabi nito. Alam mo, hindi naman kilala si Trump na mahina. Malakas siya, di ba? At yung buong idea na pwedeng lapitan ni Netanyahu si Trump at diktahan siya, alam mo yon, kung ano ang dapat niyang gawin at kumbinsihin ang isang mahina na leader. Sa tingin ko, kalokohan yon. Mali talaga yon. Pero gaya ng ibang anti-Semitismo, walang lohika yon. Paano mo paniniwalaan na ang Amerika ay ginagawa ito para sa Israel? Nandito ang Amerika dahil sa huli, ang Iran ay banta talaga sa Estados Unidos ng Amerika. Bakit sila gumagawa ng mga long-range na missile? May mga missile na sila na kayang abutin ng Israel. May mga missile na rin sila na kayang abutin ang Europa. Bakit sila gumagawa ng mas long-range na missile? Iisa lang ang dahilan at hindi naman nila target ang Antarctica. May dahilan kung bakit nila ito ginagawa. At tinamaan din nila ang Cyprus. Mga ari-ari yan ng Britanya sa Cyprus. Kaya oo, kaya nila. At saka nga pala, sinumang nagsasabi na si Netanyahu, kabilang na dito ang Israeli left, ang mga taong ayaw kay Bibi sa Israel, pati na rin ang mga anti-Semite at iba pang bumabatikos sa Israel. Sinumang nagsasabi na pinilit ni Netanyahu si Trump at lahat ng yon, dalawang bagay iyon. Ang ginagawa nito ay iniinsulto ang dalawang leader na yon dahil iniinsulto nito si Trump sa pagsasabing siya ay pinapaikot lang ni Netanyahu. At iniinsulto rin nito si Netanyahu sa pagsasabing gumagawa siya ng hindi tama para lang makamit ang isang bagay. Sinasabi ng mga nasa kaliwa sa Israel sa napaka-immoral na paraan na ang ginagawa niya ay may kinalaman sa paparating na eleksyon. Sa totoo lang, sa Estados Unidos, marami ring pinag-uusapan tungkol sa midterms. Aminin natin, ito ay isang pandaigdigang banta. At ang dahilan kung bakit may kalayaan ang mga Amerikano na baliwalain ito o hindi. Magbigay pansin sa mga nangyayari sa balita at makinig lang sa mga sikat na TikTok videos. Ay dahil mismo kung may malakas kang depensa at may ibang lumalaban para sa iyo. Palagi naming sinasabi sa Israel na kung wala ang Israeli Army at Air Force at Navy at iba pa, kung wala ang mga komunidad sa hangganan, hindi kami makakaupo at makakainom ng cappuccino dito sa Tel Aviv. Iyan ang buong punto ng pagkakaroon ng isang malayang lipunan na mayroon kang militar na nagbibigay daan sa mga sibilyan na makapagpahinga. Pero hindi mo rin pwedeng atakihin ang iyong militar at hindi mo pwedeng sabihing masama ang paggamit ng puwersang militar sa lahat ng pagkakataon. Pwede ko bang sabihin sa mga nagsasabing ito'y politikal na digmaan at kailangan ni na Trump at Netanyahu sa politika? Hindi ako sigurado kung seryosong sagutin ito. Pero gusto kong bigyan ng historical na paghahambing. Alam mo naman, mahilig ako sa kasaysayan. Noong 1981, ilang linggo bago ang eleksyon sa Israel, nagpasya si Menachem Begin na bombahin at sirain ang nuclear reactor sa labas ng Baghdad o Sirak, kung saan umaasa si Saddam na magkakaroon din siya ng sandatang nuklear. Ilang taon na ba ang lumipas mula noon? Halos 45 taon na ang nakaraan, pero naaalala ko pa. Sapat na ang edad ko para maalala yon. Sikat na sikat yun noon at kumilos ang Israel. Sa totoo lang, noon ay kinondena kami ng Amerika dahil doon. Pero kalaunan, syempre, napagtanto ng Amerika na maganda pala ang ginawa namin. Noong panahon ngayon, kinondena kami, may resolusyon ng Security Council na sinuportahan ng Amerika at iba pa laban sa Israel. Pinipigilan pa nila siguro F-15 o F-16 dapat i-deliver sa Israel dahil galit sila sa ginawa namin. Tinanong si Begin, ginawa mo ba ito para sa eleksyon? At syempre, sinabi niya ng may moralidad, bakit? Hindi ko gagawin yan para sa politika. Hindi ko ilalagay sa panganib ang ating mga piloto para lang sa politika. Pinaka-logical sabihin na kapag pumalpak ito, magiging political na sakuna para kay Netanyahu. Tama? Kung pumalpak ang operasyon at may mga Israeli pilotong nahuli sa Iraq, siguradong matatalo siya sa eleksyon. Alam yan ni Netanyahu. Hindi para kay Begin. Tama, kaya sinasabi ko, kung may politikal na motibo sina Netanyahu at Trump, kaalaman lang yon dahil hindi mo alam. Sa paggamit ng militar, umaasa ka na lang sa mabuti. Pinagpaplanuhan mo lahat ng posibleng mangyari. Pero laging may antas ng hindi kasiguraduhan. At hindi mo alam kung ano ang kalalabasan nito. At hindi mo rin alam kung anong halaga ang kailangan mong bayaran.
Kaya sa tingin ko, lalo na ibig ko sabihin, mas kilala ko si Netanyahu kaysa kay Trump. Pero tungkol sa ideyang politikal ito, matagal nang binibigang diin ni Netanyahu at Trump ang pangnanib ng nuclear na Iran, ang ballistic missile program nila at suporta sa mga teroristang proxy sa rehiyon. Hindi ito bago. Ngayon na ang tamang oras kumilos dahil kung hindi ngayon, kailan pa? Sa tingin ko, sinabi ni Netanyahu sa panayam sa Fox ngayong linggo na sinusubukan nilang muling simulan ang programa at gagawin ito sa ilalim ng lupa. At kung itinuloy nila ang kanilang programa ay sa isang banda, hindi na natin ito kayang sirain dahil sobrang lalim nito sa ilalim ng lupa. Mahalaga na kumilos tayo ngayon. Ang totoo, kapag natapos ito at nagtagumpay tayo, Amerika at Israel, dahil hindi mananalo ang Iran dito. Kapag natapos na ito, umaasa ako na lahat ng mga taong critical na yon ay magsasabi, alam mo, maganda pala ang ginawa natin. Para noong 1981 nang atakihin ng Israel ang nuclear reactor ng Iraq, noon, totoo lang marami. Pero kalaunan, pati mga kritiko, ay sumang-ayon na tama ang ginawa. Tingnan natin kasi alam ko hinding-hindi siya bibigyan ng kredito ng mga kritiko ni Netanyahu sa Israel. Ang sasabihin nila ay, oh maganda yon at sinuwerte lang. Hindi ko alam. Ibibigay nila ang kredito sa iba. O ang sasabihin nila ay, oh gusto ni Netanyahu ng kredito para sa tagumpay na ito kahit na pumalpak siya ng husto sa Gaza o hindi niya na-anticipate ang nangyari sa Gaza. Maghahanap sila ng paraan, Tara, to malitin ito. Pero isa sa mga bagay na talagang mahalagang bigyang diin ng paulit-ulit ay ang preemption ay hindi agresyon. Ang agresyon ay agresyon at ang ating mga kaaway ay agresibo at madalas umatake ng agresibo. Tayo, dito sa Israel at Amerika, ay umaatake lamang para sa depensa o preemptively. Pero kahit na ito ay preemptive, ito pa rin ay para sa depensa. Isa ito sa mga pagkakamaling ginagawa ng mga taga-kanluran. Kahit ikaw ang nagsimula, gaya ng sabi mo, ang Osirak reactor ay magandang halimbawa. At ang Syrian reactor, noong 2007, isa pa iyong magandang halimbawa. Kung aalisin mo ang isang bagay bago pa ito maging banta, ikaw ay gumagawa ng isang bagay na depensibo, hindi opensibo. Sang-ayon ako dyan. Nauubos na ang oras kaya gusto kong tapusin ito ng positibo. Naniniwala akong magiging maganda ito para sa Estados Unidos at Israel. Magkakamit ng tagumpay sa anumang paraan. Sa tingin ko kapag nangyari yon, maaaring umasa ang Amerika at Israel sa mas mabuting relasyon sa Iran. Kapag nangyari yon, sa tingin ko makikita mo ang mga proxy ng mga Iranian at mga teroristang grupong nagdulot ng problema nitong mga taon. Hamas, Islamic Jihad, ang mga Houthi sa Yemen at ang Hezbollah sa Lebanon, sila ay magiging halos hindi na mahalaga. Hindi ko sinasabi na wala na silang magagawa, parang lamok, makakakagat pa rin sila minsan, pero mawawala na ang lakas nila kapag nawala ang suporta ng mga Iranian sa armas at pondo, at magiging anino na lang sila ng dati. At sa tingin ko talaga, at dito siguro magtataka ka Ruthie, pero naniniwala ko ang pagkatalo ng Iran ay magiging mabuti para sa kapayapaan ng mga Arabo at Israeli. Ibig sabihin, sa huli nakita natin ang lahat ng mga bansang Arabo na ito. Ang ilan sa kanila ay hindi talaga tayo gusto. Sa tingin ko, 7 o 8 bansang Arabo, pati Turkey, ay inaatake ngayon ng Iran. Bumabagsak ang mga Iranian missiles sa mga bansang ito, kahit neutral sila at hindi pumapanig sa Amerika o Israel. Kahit sinabi nilang hindi sila makikialam, inatake pa rin sila ng Iran. Kaya umaasa ako hindi lang sa mas magandang seguridad, kundi kapag natapos ito, makikita rin natin ang magandang dinamika ng kapayapaan. Oh, sana nga. At gaya ng dati, narito na tayo sa pagtatapos ng broadcast at titingnan kung ano ang dala ng linggo dahil kung may mga missile pa ring lumilipad, baka hindi tayo makapunta sa studio sa Jerusalem. Baka makapunta pa rin tayo. Sino ang nakakaalam? Para malaman ng lahat, masayahin pa rin ang mga Israeli ngayon kahit madalas silang tumakbo sa bomb shelter.
Sasabihin ko sa iyo kung bakit sila masaya dahil iniisip nila na. Sa wakas, itong banta na ilang dekada nang nariyan, ang banta ng isang bansang radikal na Islamista na may armas nuklear. O na sila sabi nila, kamatayan sa Israel, kamatayan sa Amerika. Tuwing umaga, bago sila mag-almusal, ang banta na iyon ay sa wakas mawawala na. At kaya handa silang tiisin ang sakit ng mga paparating na misil. Naunawaan nila ito sa buong Israel. Alam nila na ito ang tamang gawin. Tama iyon. Shalom Ruthie, hanggang sa susunod na linggo. Paalam.